Alright, okay na yung ating motor. Nakakabit na yung airbox, okay na yung carb, okay na rin yung shock. Next naman, yung kuryente niya. Ngayon, yung battery nito ay sira na, hinakabit. Tapos hindi talaga para sa kanya, iba yung sukat. Ngayon naman, meron ako dito stock ng ating motor galing sa Click 150. Subukan muna natin to kung okay. Malalaman natin kung nagkakarga to o hindi. Let's go, salpak na natin. Ito na mga tropa, pina-under ko yung motor, testing natin kung magcha-charge yung ating motor. Ito yung tester natin, voltmeter. Let's go! Paikliin na natin ang kwento mga kaibigan. Yung voltmeter ay hindi gumagana pag diniretso mo sa terminal. Nagloloko. Siguro mas maganda ikabit mo siya sa may ignition switch. Pero pag diretso dito sa charging terminal ay wala lumalabas. Kahit bumili ka ng brand yung battery, sinubukan ko, wala lumalabas. Para sa akin lang yun Baka sa inyo gumana, pero sa akin ayaw gumana. Mas mga kaibigan, para iwas problema na rin sa future ay palitan nyo na kagad yung rectifier. Kung second hand yung motor nyo na medyo matagal na, tapos napansin yung putok yung mga fuse, tapos sira yung mga bulb niya, siguradong naninira na yung rectifier. Pwede naman i-tester kung nagtitipid kayo, kung marunong kayong magbasa ng tester. Pero mas maganda siguro palitan na, lalo kung second hand na medyo matagal na. For safety reason, kung buo man yan, baka masisira na rin yan kasi luma na. Alright mga kaibigan, masasabi ko lang na dapat na natin palitan yung battery kasi galing pa sa Click ko, 2020 pa. Kaya siguro ayaw niyan mag-charge ng maayos, and then papalitan ko na rin yung rectifier kasi ayaw magbigay ng kuryente. Kasi kanina tanggal tong baterya, tapos sinubukan ko lagyan ng voltmeter, ayaw rin umangat. Kaya papalitan na natin to, battery and rectifier. Medyo gastos malala tayo dito sa ating XR125. Sige, pero bago yun, papalitan ko muna tong likod ng brake shoe. Kasi palitin na, lubog na to eh. Ayan o. Sige, tara, baklasin natin to and tingnan natin yung laman niya. Let's go!